Tapos yung malala, expired na yung product na dumating sa akin. And ayaw i-refund ni seller yung binayad ko. Hi mga sis! Welcome back to my YouTube channel. For today's video, I will show you how to apply airbrush foundation. And ang gagamitin ko today is itong Opulent Silicone Base Airbrush Foundation. So ang video na ito is a tutorial on how to apply airbrush foundation / review nitong Opulent Silicone Base Airbrush Foundation. Now, let's start. Ito nga palang si Opulent is a local brand and they sell very affordable airbrush foundation. Meron silang available na water-based and silicone-based airbrush foundation. For today's video, ang gagamitin ko is silicone-based. Ito yung mga shade na meron ako, number 2, 4, and 5. Meron din ako nitong kanilang thinner. Ito na din yung ginagamit kong panglinis nung airbrush gun. And itong highlighter in the shade Pearl number 1. Next, let me show you the swatches. So, ito yung 02. Ito yung lightest shade na meron ako. Next is 04. Ito naman yung shade na nasa middle lang. And then 05, yung darkest shade na meron ako. Ayan. And ito naman yung highlighter nila. So, ayan sila mga sis. Yung ginagawa ko dun sa highlighter is minimix ko siya dun sa foundation kapag gusto ko na medyo glowing yung effect sa skin, yung para bang naka-filter. In the next video, I will show you how I apply this airbrush foundation, so keep on watching! First, I will keep my hair away from my face using this hair velcro. This will also protect my hair para hindi siya malagyan ng airbrush foundation. As you can see, medyo namumuti na nga itong mga velcro ko dahil dun sa mga spray sa kanya nung airbrush foundation. So kung nalilito pa rin kayo dahil sa andaming patong-patong na nilalagay sa muka, lagi nyo tatandaan na ang una nyong i-apply is skincare. So ang gamit ko dito is Snail White Beauty Drops Serum. Mas gusto kong gumamit ng serum kesa dun sa mga cream type na moisturizer kasi mas mabilis siyang ma-absorb ng skin. Before tayong maglagay ng another product, kailangan patuyuin muna natin siya para mas ma-absorb ng skin. So dito gumagamit lang ako ng mini fan. This way, mas maganda yung magiging lapat ng ating foundation. Always remember, patience is the key. Next, I will apply primer. Here, I'm using Touch in Sol No Pore Blem Primer. Available siya sa mga Watsons. Comment down below mga sis kung gusto nyong gumawa ako ng separate video regarding sa mga primer. And syempre, kailangan muna natin ulit siyang patuyuin bago mag-apply ng next product. And then kapag nag-set na yung primer, maglalagay lang din muna ako ng thin layer ng foundation. Ito na din yung magsisilbing base or pagkakapitan ng ating airbrush. Sa part na to, pwede na din kayong maglagay ng concealer sa under eye area. And iseset ko na din ng loose powder itong under eye area para maiwasan na mag-crease. Kasi later, hindi na natin masyadong ifo-focus dito yung airbrush kasi mahirap naman kung papasok sa eyes nyo yung airbrush, diba? So, eto nga pala yung gamit kong airbrush machine. It's from Beauty HD. Medyo matagal na ito sa akin, kaya ayan, kita nyo naman no, gamit na talaga siya. Kung naghahanap kayo ng airbrush machine, i-check nyo muna yung PSI niya. Mas maganda kung 20 or more PSI yung makukuha nyo, lalo na kung silicone base yung foundation na gagamitin nyo. I will use the shade number 4 and lalagyan ko siya ng konting number 5. Always shake the product bago nyo siya gamitin. So maglalagay lang ako ng mga 10 drops ng number 4, 2 drops ng number 5, I will also add 2 to 3 drops ng highlighter and 2 to 3 drops ng thinner. Cover the nozzle and pull back the lever slowly para mag-backflow yung air and mag-mix yung foundation.
And also, i-check nyo muna sa tissue para makita kung tama na yung timpla ng shade na gusto nyo. So ayan, nag-start na akong mag-airbrush. Kailangan mga 4 to 6 inches siya away from your face. Madali lang naman mag-apply ng airbrush foundation. Practice makes perfect, ika nga, diba? And then kapag meron kayong gustong i-cover na spot, kagaya nito, tinatry kong i-cover yung nunal ko sa may bandang ilong. Pwede nyong ilapit yung focus ng airbrush gun, basta mas mahina lang yung buga ng hangin. As you can see, na-cover na niya yung nunal ko. Ang kagandahan kapag gumamit ka ng airbrush is hindi nagmumukhang makapal at cakey yung foundation. Always remember to let it dry before you set it with powder and you can do the rest of your makeup. So guys, I'm back and sana nakatulong kahit papano yung aking tutorial on how to apply silicone-based airbrush foundation. Ngayon naman, let's move on dito sa aking review sa Opulent Airbrush Foundation. First, yung price nila, itong silicone base is mabibili for 420 pesos each and meron siyang 30 ml. So I can say na very affordable talaga siya. Bukod sa mabilis nyo siyang mabibili online, meron silang shop sa Facebook, Shopee at saka Lazada. Before kasi nag-try ako nung imported na brand pero bukod sa ang hirap humanap ng legit na seller, napaka-pricey pa. Tapos yung malala, expired na yung product na dumating sa akin and ayaw i-refund ni seller yung binayad ko. Hindi ko na lang i-mention kung sino yung seller na yon pero grabe talaga na malala yung na-experience ko. So move on na tayo mga sis. Ngayon naman ipapakita ko sa inyo yung coverage niya. Katulad dun sa mga previous review ko para mapakita sa inyo yung coverage, maglalagay lang ako ng line dito sa likod ng aking kamay. Ayan, ayaw niya mag-focus. Ayan. And then, let's see kung kayang i-cover nung airbrush foundation itong mga lines na ito. Ayan yung mga lines, mga sis. Medyo nahihirapan lang mag-focus yung camera ko pero nakikita nyo naman, no, diba? Na-cover na niya yung lines. And as you can see here, mga sis, na-cover na talaga niya yung mga lines na ginawa ko. So, iintayin ko lang muna itong mag-set and nakita nyo naman talaga na full coverage siya, mga sis, di ba? Bukod sa coverage, napansin ko sa kanya is nakaka-minimize siya ng pores. So, nagmumukha talagang flawless yung skin kapag gamit ko siya sa aking mga clients. It is also long-lasting and sweat-proof. Proven and tested ko siya sa mga events katulad ng weddings, prenup, debut at saka pageants. With minimal retouch lang na kailangan pero syempre lagi kong sinasabi sa clients na hindi naman permanent yung makeup. So kung kukuskusin or kakamutin nila yung face nila ng todo ay walang laban yung makeup kahit nasabihin gaano pa ka-long lasting yan, di ba? So ayan, nag-set na yung ginawa kong sample dito sa aking kamay. Now let's have a transfer test dito sa tissue and let's see kung magta-transfer siya. So ayan mga sis, as you can see, meron siyang transfer. Now, I will make a waterproof test and let's see kung hindi kaagad siya mabubura. Ayan ha, kita nyo naman basang-basa siya.
So as you can see, may mga areas na nabura yung foundation. Although meron mga part na medyo nabura yung foundation, still nako-cover pa rin niya yung lines na ginawa ko. Take note na wala akong nilagay sa kanya na base foundation, primer, at saka setting spray ha. Ang kagandahan lang kapag airbrush yung gamit nyo is madali lang siyang mag-retouch. Hindi siya magmumukhang patchy kahit na ipatong nyo siya over makeup. So parang fresh na fresh lang ulit pagkatapos nyo siyang i-retouch and hindi siya magmumukhang makapal. Ayan mga sis, that's it for this vlog. I hope you enjoyed watching this video and don't forget to give it a thumbs up. Thank you for watching and also please subscribe to my YouTube channel. Bye!